Ngayong buwan po ng Mayo, 1 hanggang sa 2 bagyo ang posibleng mabuo or pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Posible po itong tahakin ang bahagi na po ng Eastern Visayas, Bicol Region, Mimaropa at ilang bahagi ng Calabarzon na posibleng makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang-araw. Sa kalagayan po ng ating karagatan, banayad hanggang sa katamtaman pa rin ang mga pag-alon na mararanasan sa ating mga karagatan, kaya malaya pa rin po makakapalaot yung ating mga kababayan na may mga maliit na sasakyang pandagat. Base po sa ating latest na satellite image, meron po tayo namamataan ng mga kaulapan na nakaapekto sa ilang bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao. Yung Intertropical Convergence Zone ay magpapaulan sa southwestern portion ng Mindanao. So dyan po sa Sultan Kudarat, Sarangani, pati na rin sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, magpapatuloy pa rin po yung maghapon ng mga pag-ulan. Most likely, yung maapektuhan lang po na itong Intertropical Convergence Zone or ITCZ ay yung southwestern portion ng Mindanao, samantalang mas mataas lamang po yung mga tsansa na makakaranas po tayo ng mga isolated mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan, Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao area. Ngayong buwan po ng Mayo, 1 hanggang sa 2 bagyo ang posibleng mabuo or pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. 2 senaryo ang posibleng mangyari pag may nabuo or pumasok pong bagyo sa loob ng ating PAR. Posible po itong tahakin ang bahagi na po ng Eastern Visayas, Bicol Region, Mimaropa at ilang bahagi ng Calabarzon bago po ito lalabas sa may West Philippine Sea at magre-recurve po ulit palayo ng ating kapuluan. Samantalang kung makikita naman po natin dito sa Luzon, wala po tayo namamataan na makaulapan na magdudulot ng maghapon ng mga pag-ulan. So patuloy pa rin po yung epekto ng easterlies at asahan pa rin po natin yung matataas ng mga maximum temperatures, lalong-lalo na dito sa Tugigaraw na posibleng umabot ng 38 degrees Celsius maximum temperatures at 37 degrees Celsius naman ang maximum temperatures na mararanasan ngayong araw dito sa Metro Manila. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang-araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. At sa mga susunod na araw hanggang sa darating na weekend sa malaking bahagi ng Visayas, patuloy pa rin po yung generally fair weather conditions, iba na lamang yung mga isolated na mga pag-ulan. Sa agwat naman po ng temperatura sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, maximum temperatures po natin naabot ng 35 degrees Celsius, 34 degrees Celsius maximum temperatures naman inaasahan sa Iloilo at Cebu, maximum temperatures po natin naabot ng 33 degrees Celsius. Over Luzon area, patuloy pa rin po yung mainit at malinsangang panahon hanggang sa darating na Sabado. Agwat ng temperatura para sa Lawag, maglalaro mula 27 to 34 degrees Celsius, 18 to 26 para sa Baguio City. Samantalang mataas din po yung maximum temperature sa Tagaytay na aabot ng 35 degrees Celsius. And agwat po ng temperatura sa Legazpi, maglalaro mula 26 to 33 degrees Celsius. Para naman po sa mga piling syudad dito sa Mindanao, mas mataas naman po yung mga tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Generally, fair weather conditions pa rin po tayo sa malaking bahagi ng Mindanao area. Metro Davao temperatures, maglalaro mula 25 to 35 degrees Celsius. Zamboanga pati na rin sa Cagayan de Oro, maximum temperatures po natin naabot ng 33 degrees Celsius. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!